Good morning, good afternoon pala. Itong gagawin ko is tungkol sa Microsoft Office. Pero bago muna yan, i-discuss ko yung tinatawag nating rapid typing. Ito yung online at saka desktop software na nagiging tutor ng marami for their typing speed, tsaka yung proper position ng kamay. Ito yung yung web version niya. Tapos punta tayo sa desktop version. So ito, pinagpa-practicean ko siya. Kita nyo nakagrupo na siya per letters. Pinapakita dyan yung proper position ng kamay, pati yung results ng typing speed mo. Yan. Merong yung sa gitna, yung first, tapos yung second is yung nasa sa taas. Yung last na i-discuss niya is yung nasa sa baba. Yan. Sinasabi din dyan kung saan mo dapat i-position yung kamay mo. Yan yung nasa sa baba na portion. Yan, nagkamali ako. Pagka nagkamali kayo, backspace yung nasa sa pinky finger nyo. Tapos yan. Mabilis yung left hand ko. Ang mabagal is right hand ko kasi left-handed ako. Hindi ko masyadong nagagamit yung right hand. Yan. Yung nasa sa taas na yan. Ang maganda dito sa rapid typing, pwede nyo siyang iset according dun sa type of keyboard nyo. Kung kayo ay naka-external keyboard, pwede nyong iset yung number pad niya, pwede nyong lagyan ng number pad. Pero sa kaso ko, since 14-inch lang yung laptop ko, yung number pad ng rapid typing ko, tinanggal ko yan. Yan. Pinakamahirap pindutin dyan yung letter Z at saka yung slash at backslash. Yan. Dati nakakascore ako dito ng mataas eh. Hindi ko na siya masyadong nalalaro. So, that's it po. So, nasa sa training proper na ho tayo. I-discuss ko muna yung course outline. Dito po sa course outline, sa home screen, ang i-discuss ko is paano magbukas ng blank document, kung paano mamili ng template, tapos dito, sa home, yung mga tools na nababanggit dito lang ho yan nakalagay. Ang ituturo ko sa inyo yung bold, italic, highlight, font, color, bullets, numbering, format painter, style, find and replace. Sa Excel na ipakita ko na siya kung paano siya na similar rin lang ho dito sa sa Microsoft Office, find and sort. Tapos, turo ko na rin ho dito yung uppercase at lowercase ng words. Uppercase and lowercase sa Word. So, insert pictures, shapes, smart arts, charts, headers, and footers, page number, equations. Dun sa design is yung themes and watermarks. Yung reference, ko sa inyo yung easiest way para mag-insert ng table of contents, footnotes, insert citations. Tapos sa review, hindi ko siya masyadong kasi yung check spelling and grammar kasi na mala Grammarly yung tools. Sa Microsoft 365 nyo lang po siya makikita. Yung word count ho kasi dito lang ho yun. Yun. So, simulan na ho natin ang pagbubukas ng new template.
Yan, buksan nyo lang siya. Ang gamit ko nga po pala is Microsoft Office 2021 version. Dito ho makikita ninyo yung table of contents, bold modern resume, big wave letterhead, at saka yung tutorials for Microsoft Word. Ito pa po yung ibang template. Yan. Kung mag-create kayo ng new blank page, edi yan. Medyo mabagal siya. Blank document. Tapos, ang shortcut keys for new blank documents is Control-N. Yan. Pero, balikan rin lang natin yung course outline. Meron kasi akong inihanda dito. Magiging mabilis yung tutorials ko dito sa Microsoft Office kasi mas madali itong matutunan sa Excel. Based lang naman sa experience ko yon. And pasensya na nga rin po pala kung hindi ako nakagawa ng tutorials for Excel macros and VBA kasi binablock siya ng antivirus ko. Don't worry naman po kasi nag-share naman po ako ng YouTube tutorials dun sa lagi kong pinapanooran ng mga ganitong klase ng tools. So, una muna natin gagawin is kung paano mag-bold ng ng mga words and sentences. So, katulad ng dating shortcut keys natin, gawin natin Control Shift, tapos arrow left. Tapos pwedeng Control D or kaya ito. Pwedeng pag mag-i-italicize kayo. Tapos under line kung magha-highlight. Yan. Tapos font colors kung gusto nyong ibahin, pwede nyong gawing green or kaya purple o kaya i-highlight muna natin para yan. Pag bago kayo ng font colors, yan, gawin nating red. Tapos kung iibahin nyo yung pwede kayo tumingin dito. Kung familiar kayo sa mga pangalan ng sizes and mga pangalan and sizes ng mga font style, pwede naman na ang gawin nyo control. Tapos gawin natin Poppins. Gawin natin 12. Yan. Tapos kung i-align ninyo, pwede. Yan. Justify. Kung gusto nyo pong tanggalin itong space, punta lang ho kayo dito. Tapos advance, spacing, gawin yung condense. Oops, hindi nadala. Pero normally yun yung karaniwang ginagawa ko. Pero kung hindi naman umepekto, i-enter nyo. Yan. Tapos tapos delete. Kung kayo naman ay magbu-bullets or number, dito lang yan, mamimili kayo kung anong gusto nyo. Halimbawa, check. Kung number naman, pwede dito. Or kaya yung letter. Tapos, pag magpo-format painter kayo, pwedeng itapat nyo lang dito yung mouse point nyo, format painter, tapos yan. Tapos kung kayo ay
magbabago ng spacing, i-control A nyo lang. Tapos punta kayo dito, pwede nyo gawing 1. Pwedeng kung sa mas advanced pa, di line spacing options. Tapos kung ayaw nyo lagyan ng space, edi i-zero nyo. Single. Yan. Delete lang natin itong sa portion na to. Basta kapag ka nakakakita kayo ng mga ganitong maano yung space, i-condense nyo na lang. May mga pagkakataon nga lang na hindi siya gasinong gagana. Try uli natin. Condense. Enter nyo na lang muna. Yan. Actually, kaya ko itinuro rin tong Microsoft Office. Magagamit ko kasi ito sa pag-construct ng mga business proposals and freelance, yung mga business proposal and marketing proposals nyo. Ganon din dun sa mga cover letters and contracts na ginagawa ng mga freelancer. Yun. Yung sunod nating i-ano is yung find and replace. So, copy lang muna natin to. Control C. Tapos, Control F. Kung ganito yung lumabas, Control G ang pindutin nyo. Tapos, find. Find next. Tapos, replace with Pandaguan. Replace. Okay. So, ito katulad lang ng process na ginawa natin noong nasa sa Microsoft Excel pa tayo noon. Yung sort kasi hindi ko na siya masyadong ituturo kasi yon. Madali lang naman kasing kalikutin to. And hindi rin siya masyadong gamit sa trabaho. Ano naman mag-insert ng pictures? Dalawa lang yung pwede nyo. Yung long cut, pwedeng punta kayo sa pictures, this device, tapos pictures, kung galing naman sa web, insert pictures, online pictures, pwedeng background. Pwede rin namang copy-paste yung nag-error pa. Pero ganun lang yung ginagawa kapag yung galing sa online pictures. May mas madaling paraan. Lagay natin ay find your images. Pag lumabas na dito yung mga images, wag nyo hong ugaliing magka-copy-paste kayo kaagad. Ang gawin nyo i-click nyo muna to. Pag lumabas na to, saka kayo magka-copy. Kasi kapag ito yung kinopy nyo, instead na ito, bababa ho yung resolutions niya. Mas mataas ho yung
resolution nito kung direktang ito yung i-copy paste ninyo. Paano naman mag-ano ng smart art? Anuhin natin. Ito yung smart art. Actually, ginagamit ito dun sa mga hierarchy, list, processes. Dun sa mga list, pwedeng ito. Maglalagay kayo ng 1, 2, baway 1993, ganun. 2019, 2020, mga ganon. 1994, mali pa ako ng natay. 2000. Pwede rin kayong mag-insert dito ng organizational chart. Nasaan na ba yung insert? Ano? Inserts smart art. Yan, oh. Pagka organizational arts, pwede nang ganito or kaya ito. Hindi pa pala. Joke lang po yun. Or layouts. Ano lang pala siya, yung parang layout ng mga processes. Dito, yon hierarchy. Dito na yung mga ano, yung mga organizational charts. Yan. Ganon. Merong ditong klase ng organizational charts na hindi lang pangalan yung pwede mong i-encode, pati yung pictures nila pwede mong i-insert. Hindi ko lang makita. Ito siya. Tapos dito, meron din, pwede rin kayong gumawa ng Venn diagram. Paano naman mag-insert ng chart? Insert. Chart? Para rin sa Excel, no? Yan. Kung familiar na kayo sa Excel, pwede nyo na itong gawin. Tapos, pwede rin kayong mag-design. Yan. In fact, nakalink na siya sa Excel. Pero kung gagawa kayo ng table, mag-Excel na lang ho kayo. Close natin. Paano naman mag-insert ng header at footer? So, ito lang ho siya. Header. Yan, type here. May mas madali na paraan ng pag-i-insert ng header at footer. I-click nyo lang ho itong bandang taas, lalabas na yung header niya. Tapos i-click nyo ho itong bandang baba ng mga page, lalabas na rin po yan. Tapos, pag mag-i-insert naman ho kayo ng page number, punta ho kayo dito, insert page number. Yon, page number. Pwedeng sa top. Insert. Pwede namang ang page number nyo ay, kung i-remove ay i-remove nyo muna. Pwede namang sa bottom. Yan. So, pwede kayong mamili ng iba-ibang posisyon ng inyong page number. Paano naman mag-insert ng equation? Halimbawa, gagawa kayo ng mga math exam nyo using Microsoft Office. Ang gagawin nyo lang kung pupunta kayo dito sa insert. Tapos equation. Tapos dito, kung fraction, edi ito.
Yung iba naman, pwedeng kung multiplication, edi merong ganito. Yan, division, yun. May iba-iba siyang mga mathematical signs na nandito, mga basic math. Meron na din ditong naka-encrypt na mga formula. Tapos, subscript and superscript. Ganito yung itsura niya. Radical, integral, large operator, brackets, sine functions or trigonometric functions, inverse functions, meron din yan. Yan. Pwede nyo ho itong laro-laroin. Paano naman kung halimbawa gagawa kayo ng tutorial sa math? Yung i-demo nyo mismo yung pag-solve ng equation na yon. Pwedeng gamitin nyo tong draw tab. Kung halimbawa, ayaw nyo namang mag-generate ng ng mathematical equation to, pwede nyo isulat ng 2 times 2 times 3. Yan. Pero kung gusto nyo naman na mag-generate siya into equation, pwedeng ang gawin nyo, pindutin nyo tong into math. Tapos, magsulat na ho kayo dito ng 2 times 2 times 3. Yan. Tapos, insert. Ganyan na ho yung lalabas sa kanya. Yung sunod naman po is dadaka tayo sa design. Kung gusto nyo po na lagyan ng colors yung inyong yung inyong pages, pero hindi ko siya i-recommend kasi hindi rin naman mag-preprint. Pwedeng yan. Control Z natin. Tapos kung maglalagay kayo ng page borders, mamili na lang kayo dyan. Yan. Sa watermark, pindutin nyo lang po itong customs mark. Kung saan ko minsan ang inilalagay ko is logo ko. Freelance, my own freelance course, nandoon yun eh. Social media marketing, brand kit tool. Okay. Tingnan natin. Yan naka-ano na siya. Naka-watermark na. Maganda tong watermark kung halimbawa mag-upload kayo ng research nyo at ayaw nyong basta-basta siya manakaw, edi lagyan nyo ho ng watermark. Yan. So, naman ho natin ilalagay ay pag i-insert ng citations and footnotes. Gamitin uli ho natin yung unang article. Kaya ko rin nilagay ito dito para madaling unahin muna ho natin yung paglalagay ng citation. Punta lang ho tayo sa references, insert citation, add new source. Hindi ko makita yung author niya. Dito kasi natin kokopyahin insert citation.
Kaya ito yung uunahin kong ituro sa inyo. Ang author ay, kasi ito, dito kukunin ng bibliography at saka nung table of contents nyo yung i-generate nilang mga pages. So, ilagay natin is Roberto. In fact, gamit na gamit nyo ito dun sa mga magiging research paper nyo. So, sa author is yung si Roberto at Alonso. Pwede namang Alonso Roberto kasi yun yung madalas na format niya. Tapos, dito nyo ilalagay yung mga cooperate niyang author. Kung halimbawa, nag-thesis kayo, diba? 2 to 3 yung nagiging authors nun. And normally, yung ibang nasa sa dulo ng alphabetical order, dito yun inilalagay. Tapos title, Pandaguan, Pandaguan, Why Do People Die? It's one of my favorite short stories, actually. Tapos year published, yung first publish niya is 1993. City ay Quezon City. Tapos Adarna Publishing House. Tapos show all bibliographic fields. Yan. Kapag kayong halimbawa may mga edition pa, tapos may certain page lang kayong kinuhanan, edi ilalagay nyo rin ho dito. Siya nga pala po ay naka-APA format. So, dito na napalagay yung citations niya. Pero dapat ito ay naandi dito. Yan. Kapag ako nag-generate kayo ng bibliography, pindutin nyo lang yan. Yan ho, bibliography. Ano naman kapag footnotes? Dito nyo na ho itatype yung resources nyo, number 1. So, ganun lang ho yun. Ang ang pagtatype nyo ho ng format is katulad rin lang dito sa bibliography ninyo. Yan, parang ganyan din ho. Actually, mas prefer ko ho yung paglalagay ng citations kaysa dun mag-insert ng footnotes. Yan. Tapos table of contents, dito lang ho yan, i-click-click nyo lang. Ang maganda dito, papalitan nyo na lang ho ito ng title, pantay-pantay na yung page niya, hindi na ho kayo maghihirap magpantay-pantay nito. Next naman natin is yung review. Dito ho, kung kayo ay naka 365, meron ho kayong spelling and grammar na pang Grammarly mismo. Ito ho kasi parang, kung ile-level ko sila sa different services ng Grammarly, yung ibang version ng Microsoft Office pang Grammarly basic yung kanilang proofing na ginagawa. Pero yung sa 365 pang Grammarly Premium and Grammarly Business na yung level ng level ng services na ibinibigay. Kasi kung familiar kayo doon, kaya ko kasi siya alam dahil may naging training kami sa DICT na 365 yung ginagamit nila sa pagpo-proofread at
bibigay ng comment sa mga thesis ng estudyante nila. So kung kayo ho ay educator, mas mainam mag 365 ho kayo kasi pwedeng-pwede ho kayo doong mag paperless transaction. Sorry nga pala ho dun sa background noise ko kasi ang pumapalibot ho kasi sa amin is bahayan at saka school. Pero may maganda pa rin namang dito yung na magagamit kayo, yung maglalagay kayo ng comments. Halimbawa, comments. New comments. Lagay nyo ay please expound the definition of accounting. Ganon. Naka-insert na ho yun ay dito. Sa review, meron pa tayo yung word count eh. Yan. Nakalagay dito. So, that's it. Yun lang po yung ituturo ko sa inyo sa Microsoft Office kasi mostly basic rin lang naman yung ginagamit natin dito. And gusto ko pa sanang turo sa inyo ng iba pang mas advanced technique. Kaso nga lang, available lang talaga siya isa 365. Hindi siya available sa 2021 version ko kahit na siya ay updated version pa. Kaya sorry na lang po. And hopefully magkita-kita ulit tayo dun sa next tutorials ko for PowerPoint presentation. Ang isusunod ko na naman po dito is yung mga counterpart ng Microsoft Office sa Google Workspace ko. After nun, kahit na bala ko kasing unahin yung entrepreneurship, mukhang ang mauuna ko kasi is yung social media marketing course na i-offer ko. Kasi nga, as time goes by, nag-e-evolve kasi yung mga social media platforms and hanggat kapako pa yung mga dating itinuro sa amin sa social media marketing, edi unahin ko na lang muna si social media marketing saka ko ihuli si entrepreneurship. Isa rin kasi sa mga consideration ko, madali kasing mag-start ng business kung kayo ay may brand kit tool na. And natutunan ko yun dun sa isang training namin. Una yung entrepreneurship skills nila, tapos huli yung social media marketing course. Yung mga wala pa kasing logo sa amin, nahirapan sila na mag-fill out dun sa mga Facebook page nila, nahirapan sila dahil walang banner, ganon. Kaya kumbaga, kung magtuturo ako ng entrep course, sisiguraduhin ko na magkakaroon muna kayo ng knowledge pagdating doon sa pagbibuild ng mga brand kit tool, social media platforms, at saka yung portfolio website na tinatawag.